Happy midweek po sa ating lahat. Ngayon pong gabi, ang mensahe ng Panginoon para sa atin ay matatagpuan dito sa Luke chapter 9 verse 23. Ang pamagat po nito ay The Cost of True Discipleship. Ano po ba ang halaga ng pagiging tunay na tagasunod ni Kristo? Nais ko pong basahin ang ating talatang pag-aaralan, ngunit gusto ko pong umpisahan sa verse 22. Ang sabi po dito, pagbasahin ko po sa King James Version. Saying, the Son of Man must suffer many things and be rejected of the elders and chief priests and scribes and be slain and be raised the third day. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So dito po sa verse 22, ipinahayag ni Kristo sa kanya pong mga disipulo yung mga daranasan niyang paghihirap, yung rejection, yung kanyang kamatayan at ganun din yung kanyang pagkabuhay. At pagkatapos po nun sa verse 23, sinabi niya sa kanyang mga disipulo na yung mga nais na sumunod sa kanya ay makakaranas din ng ganoong karanasan. Kaya sabi niya, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Titingnan po natin in detail ano ba ang ibig sabihin ni Kristo dito at dito po natin makikita kung ano ba yung halaga o yung cost ng pagiging tagasunod ni Kristo. Ano ba yung ibig sabihin ng pagiging tunay na tagasunod ni Kristo? Ang unang punto po dito sa talata na nais ko pong bigyan natin ng pansin ay itong paanyaya ni Kristo. Ang sabi niya, if any man will come after me. So, makikita po natin dito na ang kanyang paanyaya ay para sa lahat. Sabi niya, any man. So, ito po ay para sa mga kabataan, bata, sa matatanda, anumang relihiyon natin, tayo man ay mga makasalanan. Para po ito sa lahat. Wala po itong pinipili. At katulad ng sabi dito sa John 7 verse 37, if any man thirst, let him come unto me and drink. At sa Matthew 11:28, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. At sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. So, bawat isa po sa atin ay inaanyayahan ni Kristo na sumunod sa Kanya. Sabi niya, kung kayo ay nauuhaw, kung tayo ay napapagod, lumapit tayo sa Panginoon. Ngunit, ang paanyaya niya pong ito ay hindi sa pilitan. Kaya ang sabi niya ay, if any man. Inaanyayahan tayo ng Panginoon, ngunit hindi niya po tayo pinipilit kung ayaw natin. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi sa pilitan, kundi po ito ay isang choice na ating gagawin. Katulad ng sabi sa Joshua 24:15. Ang sabi po ni Joshua dito, at siya din pong sinasabi sa atin ng Panginoon, choose you this day whom ye will serve. Ang tanong mga kapatid, sino po ba ang gusto nating paglingkuran? Ang Diyos na lumikha sa atin o yung Diyos dito sa sanlibutan na ito? So, mamili tayo kung sino ba ang gusto nating sundin. Kung sinusunod natin yung gawa ng sanlibutan, ang pinaglilingkuran natin ay ang Diyos ng sanlibutan. Ngunit ang Diyos sa langit ay nag-aanyaya po sa bawat isa sa atin na siya yung ating paglingkuran. Ngunit hindi po tayo pinipilit ng Panginoon. Ang sabi niya sa Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. So nasa sa atin po kung ating bubuksan yung pintuan ng ating mga puso para papasukin ang ating Panginoon. So ulitin ko mga kapatid, ang kanyang paanyaya ay para sa lahat sa atin, para sa bawat isa. Ngunit hindi niya po tayo pinipilit na sumunod. Ang tunay na pagsunod po sa Diyos ay yung bukal sa loob
napagpili at hindi dahil napipilitan lamang. At sa ikalawang bahagi nito pong talata, ito yung unang punto para tayo ay maging mga tagasunod ni Kristo. Ang sabi po niya dito, let him deny himself. So ito po yung unang requirement na binanggit ni Kristo sa talatang ito, self-denial. Ano po ba yung kailangan nating i-deny at bakit kailangan nating i-deny yung ating sarili? Tingnan po natin yung karanasan o yung example na pinagkaloob ng Panginoon sa karanasan ng isang mayamang binata na lumapit sa Kanya. Matatagpuan po natin ito sa Mark 10:21. So tinanong ng binata si Kristo kung ano ba yung kailangan niyang gawin para magkamit siya ng buhay na walang hanggan. Ang sagot po ni Kristo, alam mo naman yung kautusan. Ang sabi ng binata, opo, simula pa nung ako'y bata, ginagawa ko na yung lahat, nasusunod ko na yung lahat. Ngunit, ano yung sagot ni Kristo sa kanya? Sa Mark 10:21. Basahin po natin. Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, one thing thou lackest. Go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, take up the cross, and follow me. So, pansinin po natin yung sagot ni Kristo. Ito po ay kahalintulad dun sa verse na yung key text natin ngayong gabi sa Luke 9:23. Ang sabi ang sabi po ng ating Panginoon sa Luke 9:23, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. At dito sa mayamang binata, ang self-denial na hinihingi sa kanya ng Panginoon ay ipagbili niya yung lahat ng kanyang tinatangkilik at ibigay sa mga mahihirap at ang kapalit noon magkakaroon siya ng kayamanan sa langit. Ngunit ano yung naging tugon ng binata sa verse 22? And he was sad at that saying and went away grieved, for he had great possessions. So hindi niya po kayang iwan yung kanyang mga kayamanan para kay Kristo. Hindi niya kayang i-deny ang kanyang sarili para sumunod sa Panginoon. Kaya umalis siyang nagdadalamhati. At sa Luke 14 verse 33, ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, so likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. Maring isipin po natin, wala naman tayong ganung kayamanan. At maring totoo po yun, hindi tayo kasing yaman nung binatang yun. Pero lahat po tayo ay may mga chine-cherish sa ating buhay na nagiging hadlang para po masunod natin ang kalooban ng Panginoon. Ito ay maaring malaking bagay, pwede din namang ito yung mga maliliit at mga simpleng bagay sa ating buhay. Ngunit ang sabi ng Panginoon, we cannot be His disciple kung hindi po natin tatalikuran ang lahat ng meron tayo para sundin natin siya, para masunod natin siya. Halimbawa mga kapatid, sabi ng Panginoon, tayo ay mag-country living, for example. Kaso hindi natin kayang talikuran yung comforts of living in the city. Another example, sabi ng Panginoon, maglaan tayo ng oras para sa personal na pakikipag-usap sa Kanya, sa pananalangin at sa pag-aaral ng Kanyang mga salita, araw-araw, umaga at gabi. Kaso, hindi natin kayang talikuran yung mga bagay na kumakain ng oras natin na sana ay inilalaan natin para sa pakikipag-usap sa Panginoon. At marami pang iba. So, anumang bagay na nagiging hadlang para masunod natin ang Panginoon na hindi natin kayang talikuran, kahit gaano pa po ito kasimple, ang sabi ng Panginoon, you cannot be my disciple. Hindi tayo tunay na tagasunod ni Kristo. Ano po ba yung example na iniwan sa atin ni Christ? Mababasa natin sa Luke 22 verse 42. Sabi ni Kristo, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Not my will, but thine be done. Ito po ang dapat na sinasambit ng ating mga puso, na kapatid. Ano po? Not my will, Lord, but thine be done.
At kasama po dito mga kapatid, yung ating mga yung ating relationship sa ating kapwa, kapamilya man po natin, mga kaibigan o anuman. Ang sabi po sa Luke 14 verse 26, "If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple." Ano pong ibig sabihin nun? Bakit kailangan hate natin yung mga mahal natin sa buhay, pati na rin yung ating sarili? Ayan. And ito po, makikita po natin dito sa Mark 10:37 kung anong ibig sabihin ng ating Panginoon. Sabi dito, "He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me." Ibig sabihin lang mga kapatid, dapat ang una natin na kino-consider ay hindi kung ano yung gusto natin o ano yung gusto ng mga magulang natin o ano yung gusto ng mga anak natin, kundi kung ano yung gusto ng Panginoon. Kung yung sarili nating kagustuhan o yung kagustuhan ng mga nasa paligid natin, yung nagiging hadlang para sundin natin ang kalooban ng Panginoon, kailangan po natin itong tanggihan para sa Panginoon. Minsan po sa ating pagsunod o sa gawain ay nagiging hadlang yung ating mga trabaho o mga gawain sa school o sa bahay o kaya naman yung mismong mga magulang natin o mga asawa natin o mga anak natin yung nagiging hadlang. Ngunit, yung kalooban dapat ng Panginoon ang pinakauna nating kino-consider. Yan ang dapat unang tanong lagi natin tuwing magde-decide tayo ay ano ba yung gusto ng Panginoon. Ang sabi po sa Letter 71, 1896, paragraph 30, "The Lord requires a loyalty so supreme and undivided that the most sacred relationship is to be subordinate to it." Isa pa pong halimbawa nito ay yung mga inimbitahan sa Great Supper. Dito po sa Luke 14, simula verse 16 to 20. Ano ba ang dahilan ng mga inanyayahan doon sa piging? Bakit hindi sila makapunta? Ang sabi po nung isa, busy kasi ako, meron akong katransaksyon kasi bumili ako ng lupa. Yan. Ang sabi naman po nung isa pa, busy din ako kasi bumili ako ng 5 baka at kailangan ko silang trabahuhin, kailangan ko silang asikasuhin. Sabi naman nung isa pa, kakakasal ko lang po, kaya hindi ako makakapunta. So ano yung kanilang mga naging dahilan, bakit hindi sila makapunta? Yung isa business, yung isa trabaho sa bukid, yung isa naman ay mahal sa buhay. Ngunit ano po ang sabi sa atin? Dan sa binasa natin kanina, "The Lord requires a loyalty so supreme and undivided that the most sacred relationship is to be subordinate to it." At ang sabi din po dito sa Testimonies for the Church, Volume 3, 500.2, "No earthly ties, no earthly considerations should weigh one moment in the scale against duty to the cause and work of God." Ulitin ko po mga kapatid, no earthly ties, no earthly considerations should weigh one moment in the scale against duty to the cause and work of God. So to summarize, yung first requirement para maging true disciple ng ating pong Panginoon, we need to deny everything na magiging hadlang para sundin natin ang Panginoon. Ito man po ay yung ating mga sariling kagustuhan, yung ating mga inclinations, yung ating mga pangarap sa buhay, kahit yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga businesses or mga trabaho natin, anything na magiging hadlang para sundin natin ang ating Panginoon, kinakailangan po nating i-deny. And that is the first requirement to be a true disciple of Christ. At ang second point po ay take up his cross daily. So, basahin ko po ulit yung talata. "And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and
Take up his cross daily and follow me. Ang sabi po sa Luke 14 verse 27, and whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Ano po ba yung nire-representahan ng cross? Sa time po ni Christ, yung kapag napako sa krus, nakakahiya po yun. At yun po ay simbolo ng pagdurusa, suffering, kahihiyan, at kamatayan. Kasi yun ay parusa sa mga nagkasala nung panahon nila. At sa ating pong panahon, ang sinisimbolahan po nito ay yung willingness natin to suffer, to endure hardship, to be rejected, or to be persecuted para sa ating Panginoon. So, ibig pong sabihin, taking up our cross daily means we are willing daily to sacrifice for Christ, na dumanas po tayo ng hirap or mapahiya, ma-reject, o kahit mamatay para sa Panginoon. Gaano po tayo kawiling na gawin ito araw-araw para sa Panginoon? Ang sabi po sa Philippians 3:10, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. 2 Timothy 3:12, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Philippians 1:29, for unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Ang tanong mga kapatid, are we willing to suffer for Christ daily? At actually, ito po ay malaking pribilehiyo mga kapatid, yung tayo ay makaranas ng hirap o makaranas ng kahihiyan o ng rejection para sa Panginoon. And that's the reason why yung mga martyrs o yung mga apostol ni Kristo ay nakakaawit pa sila, masaya pa sila kahit sila ay pinapatay na, kahit sila ay nahihirapan, because they feel it a great privilege to suffer for Christ's sake, to be a partaker of His sufferings. Pero ilan sa atin mga kapatid ang willing na sa araw-araw, limbawa ay gumising ng maaga para sa Panginoon, o di kaya ay mapuyat sa gabi para sa Panginoon, o kaya ay maglakad sa initan para sa Panginoon, o hindi mahiyang magbahagi para sa Panginoon, o kaya naman ay willing na iwan ng mga kaibigan o ng mga mahal sa buhay dahil sa pagsunod sa Panginoon. Ang sabi po sa Gospel Workers 92:69.1, as the truth of God fills our hearts, absorbs our affections, and controls our lives, we also will count it joy to suffer for the truth's sake. No prison walls, no martyr's stake can then daunt or hinder us in the great work. And remember mga kapatid, it should be a daily commitment. Ang sabi dun sa talata, take up His cross daily. So we should commit ourselves daily to suffer for Christ, to endure hardship for Christ, to be rejected for Christ, or to be persecuted for Christ. At sabi dito sa Supplement to the Christian Experience and Views of Ellen White, page 33.1. Let us then cheerfully suffer something for Jesus' sake, crucify self daily, be a partaker of Christ's sufferings here, that we may be made partakers with Him of His glory, and be crowned with glory, honor, immortality, and eternal life. Okay, so that's the second requirement. And the third one mga kapatid, dito sa talata na ating pinag-aaralan, basahin ko po ulit. If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So, the third requirement is to follow Christ. Ano pong ibig sabihin ng follow Christ? Ang sabi po sa 1 John 2 verse 6. 1 John 2:6, he that saith he abideth in him ought himself also so to walk, even as he walked. Ibig sabihin mga kapatid, kung ano yung
ginawa ni Kristo, yun din yung ating gagawin. Gayahin natin siya, yung kanyang karakter, yung kanyang pagsunod, yung kanyang pag-ibig. Paano ba siya nakisama? Paano siya sumunod? Paano siya gumawa? Paano siya nangilin? Paano siya sumaway? Paano siya nabuhay? So, yun po yung ibig sabihin ng pagsunod sa yapak ng ating Panginoon. Ang sabi sa 1 Peter 2, verse 21, "For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow His steps." Ano bang ginawa ni Kristo? Di po ba siya ay nagpakumbaba? Iniwan niya yung comforts of His heavenly home para to be a servant here on earth. At yun po yung ating model. So para sa Panginoon, kailangan din natin iwan yung ating mga comfort zones at magpagamit po tayo ng lubos, walang reservations para sa Panginoon. To follow Christ ay ibig sabihin din, mga kapatid, ay mayroon tayong buong pagtitiwala sa Kanya kahit na hindi natin sigurado yung daan. Kasi alam natin, dinaanan yun ng Panginoon. Yan, sabi sa John 10:27, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." At sa Patriarchs and Prophets 290.3, "The path where God leads the way may lie through the desert or the sea, but it is a safe path." So we just have to have faith, mga kapatid, kung saan man tayo dalhin ng Panginoon. At meron din pong quotation na nagsasabi na the best place on earth for us is where God wants us to be, or wherever God puts us. Kahit pa po yan ay sa loob ng prison walls, katulad ni Joseph nung siya po ay nakulong ng ilang taon kahit na wala siyang kasalanan. Pero alam natin na kailangan niya yun para maihanda siya ng Panginoon para sa kanyang future responsibility as the governor of Egypt, di po ba? At katulad din ni Abraham, nung tinawagan po siya ng Panginoon doon sa malayong lupain, so sumunod siya ng walang tanong-tanong, walang pagdududa. Sumunod po siya agad. Hindi niya na tinanong kung yung po bang pupuntahan ko ay masaganang lupa, maganda ba yung weather doon o anuman. Yan. So minsan marami tayong mga katanungan bago tayo sumunod sa Panginoon. Panginoon, paano yung ganito, ganyan? Anong dadatnan ko doon? Etc. So, sabi din sa ating binasa, "The path where God leads the way may lie through the desert or the sea, but it is a safe path." At isang bagay pa po tungkol sa pagsunod sa yapak ni Kristo, pansinin natin na yung pong paglakad ay tuloy-tuloy na gawain. So yung ginamit ng Panginoon dito ay follow His steps. So yung paglakad, hindi po siya nakahinto, kundi tuloy-tuloy umaabante. Hihinto lang yun kung huminto na tayo ng paglakad. So yung pagsunod sa Panginoon po ay is an ongoing process. So kailangan po ng action, hindi lang belief. Kahit naniniwala po tayo sabihin natin sa lahat ng katotohanan, pero walang action na pagsunod para yung mga katotohanan na yun ay maging totoo sa ating buhay, hindi po yun pagiging tunay na disipulo. At ang sabi po sa Philippians 3:14, "I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus." At sa Hebrews 12 verses 1 and 2, basahin ko po itong bandang huli. "Let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God." Yan. So, naranasan nyo na po ba, mga kapatid, na sumali sa marathon? Kasi naranasan ko po yun one time nung ako ay
first year college. Sumali ako sa 5 kilometer na marathon. At nung siguro mga 2 kilometers na yung natatakbo ko, napapagod na ako at pinipilit ko na lang yung sarili ko. Pero nung malapit na sa finish line at natatanaw ko na yung finish line, parang nagkaroon ulit ako ng panibagong lakas at bumilis ulit yung takbo ko hanggang sa nakarating ako dun sa finish line. At sabi po dito sa talata, let us run the race with patience. At hindi lang yun, tumingin tayo kay Kristo sa ating pagtakbo. At alam natin yung pangako ng Panginoon na pagkakalooban niya tayo ng bagong lakas at biyaya sa bawat sandali kung tayo ay patuloy na nakatingin sa Kanya. Di po ba? So, in conclusion mga kapatid, nais ko pong basahin ulit yung ating key text sa Luke 9:23. Ang sabi dito, and he said to them all, if any man will come after me, let him first deny himself, second, take up his cross daily and follow me. So yung tatlong aspeto ng pagiging tunay na tagasunod ni Kristo ay ano po? I-deny natin yung ating mga sarili. Maging willing tayo na magsakripisyo para sa Panginoon araw-araw. At ikatlo ay tuloy-tuloy na tayo ay sumunod sa Kanya. Ang tanong ay, gusto po ba natin na maging tunay na tagasunod ni Kristo? Kung gayon po, ay willing po ba tayo na tanggihan yung ating mga sarili? Willing po ba tayo na magsakripisyo araw-araw para sa Panginoon? At willing po ba tayo na sundan ang Kanyang yapak? Ito po ang aking panalangin para sa bawat isa sa atin.